Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na ang bawat araw, iba't iba man ang kaganapan, subalit ang kanyang mga kahiwagaan, iba't iba rin ang kaparaanan. Sa bawat saglit ng buhay ng sinuman, hindi siya nawawalay. Ano man ang pinagdaraanan, tuwirang batid niya yan. Kaya't halina mga mahal ko, ilagak niyo sa Kanya ang tunay na tiwala at ang pananampalatayang matapat. Sa inyong puso ay huwag niyong kailanman papatayin, ipapara. Pagharian kayo, malubos ang galak niyo. Naramdaman mo na ba bilang anak ng Ama kung paano ikaw ay nakakadama ng pagkagupo, pagkawala ng pag-asa, nawawalan ng lakas na lumaban sa problema, sa sakit, sa mga balakid, at dumaing ka sa kapwa mo, walang naitulong sa'yo para palakasin ka, para itindig ka, para aliwin ka. Subalit biglang naalala mo, may Diyos Ama ka pala, at sa Kanya ka lumapit, tumawag, at nanambitan. Nadama mo bang naiba ang pakiramdam? Purihin mo ang Ama, sadyang gayon siya. Ang hindi kaya ng kapwa mo ay kayang-kaya niya. Ang wala siya ay ang kasalanan at pagkakasala, na ito naman ang marami sa mga anak niya. Kaya't kung ang pagmamahal ang hahanapin mo, bubusugin ka niya. Subalit ang pagkakamali, huwag mo itatanong sa Kanya sapagkat walang batid siya. Halina kayo mga minamahal ko sa tuwin ay alalahanin niyo. Ang nais ng Ama ay kasiyahan ang kamti ng bawat isa. Ang nasa niya ay kaligtasan at buhay na kamti ng bawat isa. Kaya nga't ibinigay ang isang anak na ibinaba na nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu nang dahil sa puspos at wagas niyang pagmamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, kung mapait ang bibig mo, gutom na ang tiyan mo, walang ganang kumain ka. Subalit, kung masarap ang panlasa mo, kahit anong kainin mo, masarap kumain ka. Walang pinagkaiba kung may pait sa puso mo. Kahit sino pang magpasaya sa'yo, kahit sino pang magbigay ligaya, di mo damang-dama. Subalit kung ito ay walang anumang nararamdamang pait ng hilahil, ng dusa, ng galit, ng puot, kaunting pagpapatawa, mangingiti ka na. Mga mahal, halina kayo. Duwirang namnamin ang tinuran ko. Walang kaaliwang mabuti sa lahat, kundi ang kaloob ng Ama. Walang kaligayahang hindi mapapaligaya pa kung siyang tatamasahin, tatamuin ng bawat isa. Kamtin ninyo ang paghahari niya, mapupuspos kayo ng ligaya. Bagamat may mga pinagdaraanan at dusa sa puso ng bawat isa, kung misa'y damang-dama, ang Ama'y hanapin upang masumpungan, tanggaping tuwiran, siya ang kalayaan. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Purihin ang Ama, anak na Julien. Belated happy birthday and congratulations.
Napagtagumpayan mo na ang iyong pag-aaral, may hinihintay ka na namang panibagong dapat ay kamtan. Ang pagtatagumpay mo sa iyong buhay, sa pagtahak mo sa daigdig na hindi ka mawawalay muli sa Ama, sa iyong mga pangarap kung paano mo ito hahanapin, haharapin, at makamtan. Kung tuwirang ang ama-anak ang mananahan sa iyo kung paano ang pag-aaral mo'y di batid kung ano ang dapat talagang kursong kukunin mo at napatotohanan mo, nagawa mo at natanggap mo na yaon ang gusto mo, na yun ang pangarap mo, nakamtan mo ito, gayon din na ang buhay. Ang mahalaga lamang, na bawat araw huwag kang hihiwalay sa kalooban ng Ama. Ano man ang ipasok na hindi mabuti sa iyong isip ay huwag mong tatanggapin, kundi lahat ay pagninilayan upang di ka matangay ng iyong kabataan at hindi matangay ang iyong kalooban sa bilang katauhan. Doon mapapatotohanan ng Ama, tunay at tapat kanyang anak na sa tuwin ay naghahanap ng kanyang liwanag. Kaya't pagpalain ka at patnubayan sa tuwin na magtagumpay ka sa lahat ng iyong mithiin na tuparin at maganap. Sapagkat ang lahat dito sa lupa ay pakikibaka. Walang taong nabuhay na hindi nakibaka, kaya't kayo mang mga naririto sa pakikibaka ninyo, naway lahat kayo'y magtagumpay. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Yamang ikaw, Ama, ang naglikom sa kanila. At patuloy ang salita mo at mga aral ay dinaratal. Maliminawa, mabuksan ang diwa ng bawat isang sarado pa. Sa gayon, mararagdagang muli ang iyong mga anak na uunawa sa iyong mabuting balita na pahatid sa lupa, upang maragdagan din ang mulit sa iyo ay magpupuri ng may katapatan. Ama ko, Ama ko, Ama ko, patawarin mo ang kanilang pag-aalinlangan. Sidlan mo sila ng ganap na katapatan. Bigyan mo sila ng ganap na makatotohanan na pagnanasa at paglalayong ikay masumpungan at tuwirang maramdaman nila na ikaw nga ay buhay. Sa mga nagnanasang magtagumpay at tuwirang tumutupad, gumaganap na, bigyan mo sila ng lakas at tibay at patuloy na pagsusumakit. Sa gayon ng lahat, kanilang makakamtan ang tagumpay. Sapagkat ang wika mo nga, walang nanahan sa iyo na di ikaw ang maghahari at mangunguna. At walang naghari na ikaw ang tunay na naghari sa tao na hindi nakasadyad at naganap ang tagumpay. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, patuloy mong ipanawa sa kanila ang lahat ng marapat at dapat. Sa gayon ang lahat ng sa iyo anak na makag-aanap at tuwirang makasusumpong ng tunay mong liwanag, makakamtan nilang tunay na tagumpay at dapat nilang kamtin na buhay na walang hanggan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Alam niyo po, kapag may gampanin ka na hindi gampaning pang lupa, pang sanlibutan, na hindi yung hanap buhay na hinahanap mo para kumita ka, na trabaho na pansanlibutan, kundi hanap buhay na para sa misyon mo, na gampanin para sa atas sa'yo, malaki pong pagkakaiba ng tatalakayin mo'y pamumuhay sanlibutan at pamumuhay pang-espiritual. Subalit, malaki man ang pagkakaiba, maaari mo pa rin gampanan bilang isang natural, bilang isang pinagaharian, ang magmahal ka ng kapwa mo at labis-labis mo pang magagawa ito, yamang ikay nakikipagtotoo. Kaya't ito ang dapat makamtan ng tao. Ang maghanap man sa sanlibutan kung anong marapat niyang makita at anong gusto niyang pangarap, subalit kamtin niya ang Ama at patuloy na ituturo sa kanila ang bawat marapat. Kung ano ang para sa espiritual na pamumuhay at kung ano ang para sa makasanlibutan at pisikal na pamumuhay. Buhay bang Ama? Halina kayo
Mga minamahal ko, hindi nyo kayang abutin ang isang mataas na halaman at ang bunga niya ay nasa taas kung titingalain mo lamang. Subalit, kung may isip ka, gagamitin mo ito, nagagawa ka ng pamamaraan kung paano mo makukuha at ito'y para makain mong buo at hindi bumagsak na napirat o nagkauod, hahanapin mo ang paraan na yun. Kung lahat ng tao ay naghahanap ng ikatataas pa ng uri ng pananampalataya, ikatitibay pa ng pananalig sa Ama, bibigay ng pag-asa, hahanapin ang paraan. Ano ang paraan? Ang kilalanin mo at tanggapin ang mga banal na aral niya. Mga mahal, halina kayo, sapagkat ang salita'y nagbibigay buhay na hindi katulad ng pagkain na nagpapasigla lamang. Ang binigay na buhay ay hindi kayang makita na tulad ng bagay na kinuha mo at makakamtan mo. Sapagkat ang kaloob na ito ay hindi makukuha sa mga bagay lamang, kundi sa kalooban ng Ama. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nagkaramaniyahanam, nagkaramaniyahanam, nagkaramaniyahanam. Mainit po ba? Sarap magbabad, ano? Ang sarap magbabad sa tubig, sabi ng iba, no? Punta tayo sa dagat, magbabad tayo sa tubig. Pag ganyang puntirikang araw, mainit na rin ng tubig. Tama po ba? At hindi ka makalalangoy na makalalangoy, mahihilam ka, maalat. Baka ang mata mo ay magkasakit pa. Tama po ba? Pumunta ka ng swimming pool, mainit din kapag ganyan na ang panahon. Saan ka lalagay na walang init? Pumunta ka sa kwarto mo, magbukas ka ng aircon. Pag pinatay mo, paano na? Pumunta ka sa mall, doon ka mamasyal. Pag uwi mo at paglabas mo, anong mararamdaman mo? Mga mahal, ang tunay na nagbibigay lamig ng pakiramdam, ang Diyos na buhay. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, kung ano man ang dinaranas mo, malamig pa rin at mahinahon ang isip mo, abay di mo mararamdaman ang bumubukal na dugo mo, nag-iinit at kumukulong dugo para mag-alab ang init ng katawan mo. Sapagkat, ang Ama ang kahinahunan, ang Ama ang katimpian. Sa makatwid, nasa iyo ba ang Ama ngayong oras na ito? Timpiin mo ang init at damhin mo siya. Lalamig ang iyong pakiramdam. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Kayo kaya ang magsuot nito. At sa init ng katawan nyo na nararamdaman, ano pa kaya ang magiging resulta nito? Ano ang lalong masigit na mararamdaman nyo? Subalit alam nyo baga, gusto nyong malamigan, halika kayo, sumuklop kayo dito. Mahal na mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko. Gayong palang nalalamigan ka po, kunching ba't pinapawisan ka? Ang katawan ay buhay at ang espiritu'y buhay. Nang dahil buhay at buhay na buhay ang katawan at natural na lalabas yan, ibig sabihin, wala kang sakit na naninikit. Tulad ng lamig. Kaya nakabukas ang mga porsyon ng balat mo at lalabas ang pawis mo na natural. Kung pinapawisan ka at nanlalamig ang pawis mo, masama ang pakiramdam mo, baka mabuwal ka. Hindi natural yan. Kaya anong dapat? Maging normal at maayos ang pakiramdam mo. Sa gayon, makikita mo kung paano ang kalooban ng Amay mahinahon at tunay na mapagmahal. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, kung wala ka na nga ang pera, isipin mo pa'y pera. Ano kaya ang palagay mong mangyayari sa iyo? Magkakapera ka. Isipin mo muna sa oras na ito ang Ama at baka pag-uwi mo'y may pera ka. Paano mangyayari po yun? Yan ang hiwaga ng Ama. Kapag natanggap mo yon, sigurado kumilos siya sa'yo. Kapag wala, hindi mo siya tinanggap. Kaya hindi nalutas ang problema mo.
Subalit kapag tinanggap mo siya, may paraan. Sigurado, may paraan. Ano po ang paraan? Tuklasin nyo. Makinig po kayo ayon kay Juan. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong mabibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga at Capernaum. Kadiri-diri naman kung kainin mo ang laman at lagukin mo ang dugo. Sabi ng tao, kasula-sulasok na kadiri-diri yaan, paano mo lalagukin yaan? Mamahal, ano ba ang hinandog ng ama sa mga anak ng ama? Hindi ba't ang kaparaanan ng kanyang espiritu ang siyang naging daan kung bakit may isang Jesucristo? Ang kaparaanan din ng ama kung bakit matututo ang tao. Ang kalooban ng ama ang tanggapin at suriin ng tao at tunay na mabubuhay nga kayo. Tanggapin ang banal na salita at ang mabuting balita na siyang namnamin nyo at inyong lagukin sa tuwi na sa inyong buhay. Mula ulo hanggang talampakan, tatagos hanggang kalamnan, at bubuhayin kayong lahat na mga patay. Sapagkat ang salita ay nagbibigay buhay. Ang mga aral na ibinaba ay tunay na nagbibigay kasiyahan kung tinanggap ng puso ng sinuman. Ang tunay na pag-asa ay doon mo makikita sa mga katagang nagbibigay pag-asa. Ang tunay na lakas ay doon mo makikita sa tunay na lakas ng salita at kapangyarihan ng Ama. Subalit, kung ito ay baliwala sa iyo, anong magbibigay buhay sigla ng iyong pananampalataya? Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Kaya nga't, hindi na kordero, kundi dugot laman na sa pagiging isang katauhan na hinandog ang dugo at laman sa pasakit na kinamtan. Do'y patutong tuwirang nagmamahal ang amang pinagmulan at ang mga anak niyang sinubuan upang sa gayon makitang tunay na pamamaraan ng kanyang kahiwagaan, kadakilaan at tunay na buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Kanino ba nagmula ang salitang, mangagsisi kayo sa inyong mga kasalanan at manumbalik kayo sa Ama? Hindi ba't sa kanyang kataga? Hindi ba't sa kanyang salita? Na hindi nakita kung paano winika ng bibig ng tao, kundi ang taong ginamit ay bumuka ang bibig at may tinig na lumuwal? Yaon ay ang sa pamamagitan at pamamaraan ng Espiritu ng Ama.
Kaya nga't kung tatanggapin ng tao ang espiritong sumasakatawan sa katauhan ng isang Jesucristo, mabubuhay din ang mga taong tatanggap sa pangalang Jesus. Buhay bang Ama? Mga mahal, mahirap itong paniwalaan at mahirap ito yung tanggapin. Maliban makadama ka at makaunawa. Kaya napakahalaga nang ikaw ay makadama, nang ikaw ay makaunawa. Paano ka namang makakaunawa kung ikaw ay nakikinig? Sabi ng isip mo, anong oras kaya kami uuwi? Eka, mula kanina wala na ang ginawa ang mga taong tumindig yan kundi nagngangawa. Nagpahayag ang pagkahaba-haba. Hindi ko naman naintindihan. Paano mong maunawa? Hindi ka naman nakinig ng mabuti. Ang tenga mo'y may pandinig, ngunit ang puso mo'y tumatanggi. Buhay ba ang Ama? Ang isip mo'y naglalaban. Totoo kaya ang sinabi niya. Yan ang katotohanan, mga mahal. Kaya nga, paano ba nakakadama ang isang tao? Halimbawa, umawit si Sharon Cuneta. Dahil gusto mo siya, paborito mo siya. Ikaw ay kanyang tagahanga. Gustong-gusto mo ang kanyang tinig, gustong-gusto mo ang kanyang inaawit. Subalit, kahit hindi mo naunawaan yung kanyang salita, dahil English, hindi ka marunong mag-English, yung nararamdaman mo, yung siya hinahangaan mo, yan ang katotohanan. Kaya't kung hindi nyo man nawawawaan ng salitang banal, subalit nararamdaman nyo ang pagmamahal sa isang nagngungusap at nagbigay sa inyo, pambing kay Sharon na hinahangaan nyo na hindi nyo kaano-ano. Bakit kaya nga artista hinahangaan, subalit ang espiritu hindi mahangaan sa mabuti, mahiwaga, mahimalang gawa? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, isang halimbawa na napaka-babaw para unawain ninyo na hinalin tulad sa isang paghanga sa kapwa nyo. Ano kaya kung ang sabihin ay ito? Hangaan nyo ang Ama sa lahat ng mabuting gawa niya. Tularan nyo ang Ama sa lahat ng kabanalan niya. Tupdinin nyo ang salita niya at kikilos siya. Hindi nyo ganang maunawaan niyaon. Kaya't binibigyan ng mabuting pahayag at mababaw na pag-uulat sa mga taong mababaw pa ang pananaw at paniniwala nila. Mga mahal, gayon pa man, hindi pa rin tatanggap ang sarado at walang iniisip kundi ang kanya lamang. Hindi ako nagtungo rito, nagpunta rito para makinig ng kung ano-ano. Ang gusto ko'y gumaling lang ako. Sapagkat may sarili siyang layunin at hangarin na hindi kayang pakliin. At ito ngayon ang pinapakli ng Ama. Alisin mo muna, anak, ang sarili mong layunin at hangarin. At ang tanggapin mo muna'y ako. At lahat ng hangarit gusto mo, maaring ipagkaloob ko. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ayan, pinalamig na. Nararamdaman niyo pa ba ang init? Kapag umulan naman yan, at nabasa ang mainit, ang singaw ay mainit, ano naman ang hulab? Saan ba lalagay ang Ama? Lahat may reklamo. Naku, Eka, aanihin na Eka yung aking bukid, umulan. Sabi naman ang kailangan ng tubig, ay salamat Eka, madidiligan ang aking palay. Kaya nga, magnilay nga, mga mahal. Kung katulad kaya ng tao ang Ama, hindi kaya litong-lito na't di niya alam kung saan susuling. Subalit, nang dahil siya ay walang kapantayang kapangyarihan, sino man ang humatol, sino man ang humusga, wala siyang pakialam. Kundi ang kanyang nais at gustong gawin ang siyang tutupdin, subalit alam niya, lahat ng pinatutupad at ginagawa niya, may makabubuti sa mga anak niya. Hindi katulad ng tao, kapag ginusto niya, kahit may mapahamak, gagawin pa rin niya. Tama at tumpak ang aking tinuran. Subalit, bakit nga ba nagaganap, mga mahal ko, ang
Sasabihin ng tao, bumaha doon, ang daming binaha na perhisyo pati ang mabubuting tao. Bakit nga ba pinatupad? Ibig sabihin, walang kasalanan ng tao. Pinatutupad ito upang magnilay ang tao. Na kung hindi sa mga ginagawa ng taong mga nagkakasala at nagkakamali, walang baha. Sa isang dako na nagbara, na napuno, nag-umapaw, umahon, at pagdakay, wala nang pagdaanan. Maliban na nga lamang kapag ang dagat ang pinaahon ng Ama sa patag. Kaloob niya yaon, subalit may dahilan pa rin. Ang gusto'y makita ang kanyang kapangyarihan at mapakilala ang kanyang magagawa. Na anak, wala akong hindi kayang gawin, lahat ay kaya kong tupdin. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, kapinsalaan man sa pananaw ng tao, sa pag-iisip at damdamin ng tao, subalit mayroon siyang hangarin at layunin kung bakit yaon ay kanyang pinatupad. Na kung pagninilayan lamang ng tao, sa dakong kung saan ito'y pinatutupad, pinagaganap, mangagsisisit magbabalik loob. Tama baga na walang pinagkaiba ng panahon ng Babylonia at Ninive? Ang wika'y magsisi, tinuran kay Jonas, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at magbalik loob kayo sa Ama. Tulad niyan, sinong nagpapalakas ng hangin? Pigilin nyo yan, mapipigil nyo baga? Hindi. Patotoo lamang na ang kapangyarihan ng Ama ay di nyo matututulan. Kaya niyang magpalakas ng tao, sapagkat kung papaano ang hangin ay napalalakas niya, mapalalakas niya rin ang mahinang kalooban ng mga anak niya. O tao, katotohanan ng sakit tinuturan, kaya't tanggapin niyo siya. Ang kaduwagan nyo'y magiging katapangan, ang pag-aalinlangan nyo'y magiging katapatan, ang inyong kahinaan ay magiging kalakasan, at ang inyong kadiliman magiging kaliwanagan. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Yaon ang dapat makain ng tao, ang dapat malagok ng katauhan, upang siyang magpawi ng pagkauhaw ng kawalang pag-asa at pagmamahal, upang siyang magpabusog sa mga may takot at maging matapang sa buhay. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, kung sa nakikita mong hangin na gagawa ng Ama ito, manalig ka, ikaw na may karamdaman, inip at bagot na bagot ka kaninang gusto mo nang lumisan. Kung umuwi ka, di mo narinig ito. Kaya't ngayon pagtiwalaan mo, ano baga ang katawan mo? Nandyan ang Ama, marunong magpalakas ng hangin. Ikaw na mahina, tanggapin mo at lalakas ang loob mo. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Ganang pagkatao'y mawiwi ka bagayaon. Paano pagdakay nasambit niya ang ganito? Kundi kaloobang isiwalat sa inyo at pinatupad lamang upang magkaroon na isang halimbawa sa inyo tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagpalain kayo ng pangunawa, kayong naghahanap ng makaunawa. Nekkarameneyahana. 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 Buhay po ba ang Ama? Nagtalo-talo ng panahon na yon ang mga tao. Ang mga ninuno baga na ngayon ay patay na't hindi na magpapatotoong may Kristo. Kaya nga, sino man ang gumuhit at nagsalarawan sa itsura ng isang Jesucristo, kailanman ay hindi pa rin kamukha ito. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang wika nga, anak, napakagwapo ko. Anak, napakatikas ko. Anak,
Ako'y katulad ng taong nakikain, nakisaya, nakilagok, nakiinom. Anak, ako'y sumainyo, ngunit di nyo nakita. Kayo'y sumasa akin, na di nyo ako makikita. Kung ako'y tatanggapin sa inyong mga kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekaramanyahanam, nekaramanyahanam, nekaramanyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? O, alam nyo na ngayon kung sino ang magpapaliksi ng katawan nyo. Magpapalakas. At dapat nyong asahan. Hindi si Kunching, kundi si Apo. Buhay ba ang Ama? Nainugnay sa Kunching, kaya naging Apo Kunching. Inugnay ka sa Kunching at Apo. Di dapat naramdaman mo yung naramdaman ng Apo at Kunching. Buhay ba ang Ama? Subalit kapag ang Kunching ay nahiwalay sa Apo, katulad nyo rin ang pandama na walang pandama. Ngunit at pasubali kung nararamdaman ninyo, ang Apo ninyo kataas-taasan, hindi yung lola sa Kapampangan. Buhay ba ang Ama? Iba't iba ang panawagan, iba't iba ang pamamaraan, iba't iba ang katungkulan, iba't iba ang tinanggap, iba't iba ang pag-aatas, iba't iba ang misyon, iba't iba ginagalawan, iba't iba ang talambuhay. Tama ba ga? Subalit sa anumang pagkakaiba sa buhay ng bawat isa, kung ang isang hindi naiiba kailanpaman, ang siyang tatanggapin ng bawat naiiba, walang maiiba sa pandama. Naunawaan niyo po ba? Ang may pangunawa, nakaunawa. Ang wala, bahala. Samantala, masidhi ang pagnanasa ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco, upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paningin at paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasub siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon sa kanya. Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo noon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo, narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at inimulat ang kanyang mga mata, ngunit hindi na siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi
hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Aba, may pagkakahawig pala. 3 araw na hindi kumain ni uminom. 3 araw, 3 araw na buhay ang Kristo. Na hindi uminom, hindi kumain, ngunit nabuhay. Tuloy natin. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po yun, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye, matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso. Na ang pangalay Saulo, sabi ng Panginoon. Siya'y nanalangin. Siya'y nananalangin ngayon. Nakikita niyo ba ang mga batang yan? Na nagkakagulot, nagkakasiyahan, nagkakaingay, at kung ano-anong minomostra nila. May manununtok, may sumusuntok, may dumarating, may tumatakbo. Mga mahal, gunatain ninyo habang nangungusap ang isang Jesucristo sa panahon na yaon. Na kung papaano nagtatalo-talo ang mga tao, na kung papaano